last stanza. Amazing grace, amazing grace. Thank you, Jesus. You are so powerful, Lord God. We have all the reason to sing, Lord God, in your name. For you've been good in our lives, Lord Jesus. Come on, let's sing that song from the bottom of our hearts. Meron kang dahilan para ang awitin ito. The earth shall soon dissolve. Salamat, Diyos. Salamat po, Diyos. The sun forbade to shine. Jesus. Thank you, Jesus. Come on, sing that song from the bottom of your heart. Will be forever mine. Hallelujah. Will be forever mine. Amazing God. My chains are gone. Yes, Lord. I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns. Amazing love, amazing grace. My chains are gone, have been set free. Jesus is amazing. Come on, from the bottom of your hearts, raise your voice. Raise your voice. Ito yung dahilan bakit natin dito sa umagang ito. You need to praise and sing to your Lord. Unending Thank you for your unending love, Lord amazing Jesus. grace. My chains are gone. I've been set I've been set free, Lord. My Thank you. God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. Unending love, Yes, Lord. amazing grace. Unending love, amazing grace. Sige po, yung pinaka-the best na palakpakan. There's more. There's more. Give Him praise. Come on, He's good. Thank you, Jesus. Ayan po, pag nanonood tayo ng concert, gabi lang po yung palakpak natin sa mga pinahangaan natin. But God is more than those performers. Come on. Come on. Just thank Him. Thank you, Jesus. Lord, sa umaga pong ito, samahan mo po kami sa umagang ito. Kayo po yung ini-expect namin na kumilos sa aming kalagitnaan. Wala po kaming pinunta dito, kundi maranasan namin yung presensya mo. Hayaan mo, Panginoon, ng bawat isa sa amin, maramdaman namin yung yakap mo, Panginoon. Ano man yung pinagdadaanan namin sa umagang ito, gusto po namin makita how good you are in our lives. Let your presence be felt. Let your presence be felt, Lord God. Ano man po yung victory na gagawin mo sa umagang ito, sa iyo pa rin ang glory, Panginoon. Just use me, Lord God. Wala po akong magagawa apart from you, Father. That's why, inaalay ko pong lahat sa iyo. Kayo pong kumilos sa aming kalagitnaan. Muli sa iyong mataas na karangalan at kapurihan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan mo, Jesus. At ang lahat po yung magsabi ng Amen. Sige po, tayo po ay makakaupo na. Umandar po ba tong monitor na to? Sige po, gusto ko pong magbasa doon sa Book of John. Agad-agad po ay punta tayo. Dahil malabo ang mata ko.
Sige po, samahan niyo po akong magbasa sa Book of John, doon po sa John 11, no po. Now a certain man was sick, Lazarus of Bethany, the town of Mary and her sister Martha. It was that Mary who anointed the Lord with fragrant oil and wiped his feet with her hair, whose brother Lazarus was sick. Therefore the sisters sent him, saying, Lord, behold, he whom you love is sick. When Jesus heard that, he said, This sickness is not unto death, but for the glory of God, that the Son of God may be glorified through it. Now Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. So then he heard that he was sick. He stayed for 2 more days in the place where he was. After he had said this, he went on to tell them, Our friend Lazarus has fallen asleep, but I am going there to wake him up. His disciple replied, Lord, if he sleeps, he get better. Jesus had been speaking of his death, but his disciples thought he meant natural sleep. So then he told them plainly, Lazarus is dead. And for your sake I'm glad I was not there, so that you may believe. But let us go to him. Then Thomas said to the rest of the disciples, Let us also go, that we may die with him. On his arrival, Jesus found that Lazarus had already been in the tomb for 4 days. Bethany was less than 2 miles from Jerusalem, and many Jews had come to Martha and Mary comfort them in the loss of their brother. When Martha heard that Jesus was coming, she went out to meet him, but Mary stayed at home. 21, Lord, Martha said to Jesus, if you had been here, my brother would not have died. But I know that even now God will give you whatever you ask. Jesus said to her, your brother will rise again. Martha answered, I know he will rise again in the resurrection at the last day. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. He who believes in me will live, even though he dies. And whoever lives and believes in me will never die. Do you believe this? Yes, Lord, she told him. I believe that you are the Christ, the Son of God, who has come in the world. And after she had said this, she went back and called her sister Mary aside. The teacher is here, he said, and he's asking for you. When Mary heard this, she got up quickly and went to him. Now Jesus had yet entered the village, but was still at the place where Martha had met him. When the Jews who had been with Mary in the house, comforting her, noticed her quickly, she got up and went out. They followed her, supposing she was going to the tomb to mourn there. When Mary reached the place where Jesus was and saw him, she fell at his feet and said, Lord, if you had been here, my brother would have not died. When Jesus saw her weeping, and the Jews who had come along with her sleeping, he was deeply moved in spirit and troubled. Where have you been laid him? He said. Come and see, Lord. They replied. Jesus wept. Then Jesus said, see how love him. But some of them said, could he not open the eyes of the blind when have kept him man from dying? Jesus, once more deeply moved, come to the tomb. It was a cave with a stone laid across the entrance. Take away stones, he said. But Lord, said Martha, the sister of the dead man, by this time there is a bad odor, for he was been there for 4 days. Then Jesus said, did I not tell you, if you believe, you will see the glory of God? So they took away the stone. Then Jesus looked up and said, Father, thank you that you have heard me. So they took away the stone, then looked up and said, Father, I thank you that you have heard me. I knew that you always hear me, but I said this for the benefit of the people standing here, that they may believe that you sent me. When you had said this, Jesus called a loud voice, Lazarus, come out. The dead man came out, his hands and feet wrapped with strip of linen and a cloth around his face. Jesus said to them, take off the grave clothes and let him go. Therefore, many of the Jews who had come to visit Mary
and had seen Jesus did put their faith in Him. Balikan po natin yung text doon po sa 11 verse 6. Dito po ako magpo-focus. Sabi po doon sa John 11 verse 6, "So when he heard that he was sick, she stayed 2 more days in the place where he was." Pag-uusapan po natin sa umagang ito, when Jesus doesn't make sense. Yung pong mga panahon na hindi po natin naiintindihan. Bakit? Sa planetang ito, ang Lord po ang naglalang. Siya po yung powerful God, the strongest among. Wala po tayong pwedeng i-compare sa Kanya. He is omnipotent God, all-powerful God, all-knowing God. How come meron pong mga evil things na hindi niya ini-stop? Like, yung pambubuli na lang po ng China sa Pilipinas. Pwede naman po niyang patigilin. Yung COVID, millions of people died. Yung pong pain na pinagdadaanan nyo ngayon, pwede naman sa snap of finger, pwede kang gumaling. But how come hindi ka gumagaling? But how come hindi niya pinapatigil itong mga bagay-bagay na to? He allowed these things to happen sometimes sa mga taong nagcha-church naman, nagta-tithes naman, nagsa-cell group, nag-win ng soul. He followed obediently this Christ that they have accepted in their lives once and for all. But then, it doesn't make sense. It doesn't make sense. Pwede pong sa atin dito, hindi mag-agree sa akin. Hindi ka makarelate. Pwede yung sinasabi ko ngayon, masaya ka. Marami kang pera. Wala kang problemang pinagdadaanan ngayon. But I am now here to say, for those people who are seated there, na nandito sa sitwasyong ito. Dumating ka dito, hindi halata. Ang ganda ng bihis mo. Nakangiti ka, lively. But deep inside, pag-uwi mo pagkatapos ng service, magdi-devotion ka. Bubuksan mo yung Bible mo. Iiyak ka, magtatanong, Lord, why? Are you hearing me? Nanggaling ka na ba doon? Yung masaya ka dito, nagpupuri ka, pero pagdating mo sa bahay, marami kang tanong, Lord, bakit? Hindi naman ako humihiling sa'yo na yumaman ako, maging ako milyonaryo. Hindi ko naman sinabing i-promote mo ako doon sa tapes part ng place sa company. Hindi naman ako humiling ng extravagant things. Ang hinihingi ko lang, simple lang. Pagalingin mo lang ako. Simple lang. Patigilin mo na tong problemang pinagdadaanan ko. Simple lang. Tama na. But the Lord doesn't make sense. You been there? Pinanggalingan niyo po ba yon? This powerful God, how come hindi niya pinatitigil yung mga issues natin sa buhay natin ngayon? God is powerful. God is omnipotent. God is omniscient. He's all-knowing God. How come hindi niya po inaalaw yung mga sagot na yon? And sometimes makakarinig po kayo ng mga, alam mo yung super hyper-Christian. Huwag mong questionin si Lord. Alam ng Lord ang ginagawa niya. Yes, alam ng Lord ang ginagawa niya, pero ako ngayon na may pinagdadaanan, it doesn't help me. I need something new to hear because I'm in the deepest, rock bottom, hopeless. I am ill. I'm in pain. Alam niyo po, kapag po meron kayong problema, kahit gaano kayo ka-super faith, you will come to the point in your life, you will ask God, why? Sino pong makaka-relate sa akin? Ako po may pinagdaan ng matindi. Kapag umiiyak ako, I keep on asking, why, Lord? You know my system. Why don't you heal me? Why don't you stop this?
You know what I'm doing? I'm serving you. I'm following you obediently. And how come why? Nagtatanong po ba kayo ng ganon? Bakit hindi mo tugunin yung simple kong panalangin? Kaya mo naman. Tama po ba? Nagdadaan po ba kayo sa ganong sitwasyon? Ang dami nating tanong. Okay lang po yung nagtatanong. Hindi naman porket nagtanong kayo will backslide. Sino po dito yung nagtanong kay Lord, magbabackslide ka? Hindi naman, nagtatanong ka lang. Kasi marami kang hindi naiintindi. It doesn't make sense. Magbabackslide na ba ako? Galit na ba ako sa Lord? Pero darating po sa point na yung faith mo magdi-decrease. Nakarelate po tayo. Yung faith mo, kukunti na lang. Lord, talaga bang Diyos ka? Narinig ko yung mga dami nating kinukote na mga verses. Pag may nararamdam parang, hindi yata effective sa akin. Love pa ba ako ng Lord? Are you hearing me? Do you see me? Nakaka-follow po ba tayo? And it doesn't make sense. Hindi ko maintindihan bakit we're in this planet. This omnipotent God, this powerful God is allowing me to experience these things. Amen. Amen. Nagtanong na po ba tayo sa ating mga buhay? Bakit ganon? Bakit inaalaw ng Lord na pagdaanan po natin yung mga bagay-bagay na kung saan hindi makatotohanan. Kasi ikaw yung taong talagang faithful sa Lord. Pero napagdadaanan mo to. So punta po tayo doon sa verse. Wala kasi akong, dito, no? Wala akong monitor. Balikan po natin yung John 11:36. No po. Sabi niya dito, ito po yung powerful, ito po yung pinaka-powerful verse wherein gumawa ng miracle ang Lord. Ito rin po yung pinaka-powerful na kung saan mayaangat o magsusurpass kung sino po ang Lord na pinaniniwalaan natin sa buhay natin. Ano po ba yung sitwasyon na to? Nung narinig po ni Jesus na si Lazarus ay may sakit, anong ginawa niya? Nabasa po natin kanina, binasa ko po bagamat ang haba-haba nito, no? Nung marinig po niyang si Jesus si Lazarus may sakit. Ang ginawa niya, nung ma-receive niya yung message niya, he just decided to stay for 2 more days where he was. Nung narinig niya, inignore lang niya. He just hung out there. Ano ba yung sinabi ni Mary? Ano ba yung sinend niya lang message? Jesus, your best friend, your best friend, Lazarus, is sick. Your BFF, the one you love, is sick. At sa mga panahon na yon, si Jesus po ay talagang namamayagpag yung pangalan. Who is this Jesus? This Jesus? Siya po yung nagpagaling ng mga may sakit. Gumawa ng maraming milagro. Yung pong mga bulag nakakita. Yung mga lumpo nakalakad. Nagpakain siya ng libu-libong tao. This is Jesus. So, excited si Mary na yung message na sinenya, si Jesus, magmamadaling pumunta kung saan si Lazarus. But look, ito yung senaryo. Dahil matindi yung sakit, kasi hindi ito common cold, kasi halos ikamatay ni Lazarus. Expecting na si Jesus nagmamadali papunta sa bahay nila. 2 miles lang daw ang layo. Nag-antay si Martha, tsaka si Mary.
Lumipas ang 1 oras. Walang Jesus na dumating. Lumipas ang 3 oras. No Jesus. Umabot na yung tanghali. Wala pa rin Jesus. Baka kasi nagmi-ministry pa siya. Maraming nakapilang may sakit. Abala siya. Umabot ang hapon. Walang Jesus na dumating. Baka bukas, surely early in the morning, nandito na siya. So natulog, gumising ng maaga, nauna pa sa sikat ng araw. Inaantay nasan si Jesus. Walang Jesus na dumating. Baka may meeting pa siyang gagawin. Marami pa siyang aalas-kasuhin doon, kaya hindi siya kagad nakarating. Baka mamaya-maya lang nandito na. Lumipas ang maghapon, walang Jesus na dumating. This expectation turns to anger. Yung expect nila darating yung Jesus, napalitan na ng galit. Jesus! Where are you? I called on you. Dapat nandito ka na. Ba't wala ka pa? Alam niyo po, may problema tayong malaki pagdating dito. Hindi po ibig sabihin close ka kay Jesus. Expect natin, no? Dahil close tayo kay Jesus, nagsaserve tayo kay Jesus, nagtatites tayo, nagdi-disciple tayo, sumusunod tayo, are faithful to God. Isang tawag mo, nandyan si Jesus. Amen. Yun po yung expectation ni Martha at ni Mary. Kaso wala siya. Nagalit siya. Sa atin po, ang expect po natin kapag close ka kay Jesus, I am sick, help me now. Jesus, wala akong pera ngayon, bigyan mo ako. Jesus, may problema ako, sagutin mo ngayon, ayusin mo to, pahintuin mo to. Pero ang nangyayari, it doesn't make sense. Hindi niya tinutugon yung panalangin mo. Ano reaction mo? Ano reaction mo? Kapag nanalangin ka, hindi ka sinanggot ng Lord, apektado ang faith mo. Hindi na ako magpe-pray. Tagal na ako nagpe-pray eh. Hindi naman niya ako pinapakinggan. What's the point? Nag-a-attend ako lagi. Tatites nga ako eh. Pagod nga ako kaka-disciple eh. Mahal ko nga yung mga taong hindi ka mahal-mahal eh. Sabi, kausapin ko eh. Where's the point? What's the point? Nakarating po ba kayo ganon sa moment na yon? Na tumatawag ka sa Lord, expecting, nakaklik lang ng finger, God will rescue you. Karamihan po, kapag po nandoon tayo sa bottom ng ating problema, naubos na yung luha mo, wala pa si Jesus. And then, ang mangyayari sa'yo, hindi ka na mag-church. Ayaw mo nang mag-church. Ayaw mo nang mag-serve. Sayang yung ginawa ko. Hindi totoo si Jesus. But, baliktad. Nung si Martha naman, ang nangyari sa kanya, nung malaman niya na si Jesus parating, after nung ilang araw, nag-stage siya, no? Dire-diretso siyang sumalubong. Walang tao, walang crowd, walang nagmamadali, walang hallelujah, hosana dyan na sumalubong sa kanya. Anong sumalubong? Naka-prepare si Martha. Prepare ano? 2 kamay. Ano yon? Para sumbatan si Jesus. Lord, di ba tinawagan kita? Na-receive mo yung message? Ba't di ka kagad dumating? Alam mo yung pinagdadaanan ko. Alam mo masakit. Alam mo mahirap. Nasaan ka? Kung nandito ka lang sana, hindi mamamatay si Lazarus. Alam mo Lord, tumawag ako sa'yo. Ang bigat eh. Konti na lang yung sinulid ko, Lord. Narinig mo ba ako? Naintindihan mo ba ako? Nasaan ka? Alam mo ba yung pinagdadaanan ko ngayon? Wala, di ka dumating.
Nung mabalitaan ni Mary, nung nandyan si Jesus, ang sabi ni Mary, I'd rather stay sa bahay. Hindi ko siya pupuntahan. I don't feel like talking to him. Hindi ko siya bate. Bakit? Dami ko nang ginawa sa kanya. Tumawag ako, hindi man siya dumating. Sino yung ganon? Lord, ina ako mag-pray. Ina ako mag-serve. Ina ako bisa. Magbalik ko king Katoliko. Maya pa ka rin. Mabibless ko. Eto to. Yan, sinasabi ni Pastor. Di man totoo yan. Pinapagod lang tayo. Have you reached that point? Sino po yung nakaka-relate? O ako lang! Ako lang yata yung nakaka-relate na ang Lord hindi ko maintindihan. Actually, kausap ko yung disciple ko nung last time, no? Ate Mars, hindi ko maintindihan. Gusto ko nang sabihin sa kanya, yan din yung message ko. Nagtatanong siya sa akin, wala akong may sagot, pero yun ang message ko. Sabi ko sa kanya, alam mo, gumagawa ako ng message ngayon kasi nag-uusap kami doon sa camp. Tinatanong, dami ng pinagdadaanan ko ngayon, Ate Mars, konti na lang, sabi niya. Kaso hindi ko masagot. Mahirap magsabi ng hallelujah, praise the Lord. Kasi kung nandoon ka sa sitwasyon na yon, makaka-relate ka sa akin ngayon. Makaka-relate ka sa mga taong nagdadaan sa ganitong sitwasyon. Amen. Parang negative yung message, no? Hindi. Gusto ko lang kausapin yung mga taong nandito sa issue na to ngayon. Ang Lord pinaparanas sa atin ito, may gusto siyang ituro sa atin. So yung anticipation, nakarating sa state ng anger. Okay? So, pagdating ng oras, nung si Jesus nandoon na, inulit-ulit lang niya, di ba, sinabi ko sa'yo, maniwala ka lang. Ang gustong ituro ng Lord ngayon, pag dumating tayo sa sitwasyon na ganito, do you still believe? Meron po diyang slide. Pakilagay po yung slide na yun. Do you still believe? Maniniwala ka pa ba? Kapag binagsakan ka ng maraming problema, still, maniniwala ka pa ba sa Lord? Kapag hindi sinagot yung mga panalangin mo, sabi ko nga, pag minsan, maganda rin na hindi sinasagot yung panalangin. Bakit? Kasi yung panalangin mo, mamatay na po sana ako. Buti na lang din niya dininig. Di ba? Kung dininig niya yun, wala ka dito ngayon. Maganda rin, hindi siya nakikinig pa minsan ng mga silly, mga request natin na wala sa hulog. Lord, kunan mo na ako. Ano? O nung kingwana ka, ay, ali ko pala ready, joke mo. Buti na mo, makiramdam lagi karetang prayers na mo potang at nandoon tayo sa deepest part ng life po natin. So sabi niya dito, if you had been there, my brother would not have died. But I know I will give you whatever you ask. Jesus said to her, your brother will rise again. Alam mo ba yun? Alam ko, yung kapatid mo, no, mabubuhay uli. Oo, alam ko yan. Si Lord, powerful. Si Lord can provide. Si Lord can heal the sick. All-knowing, all-powerful. And then now what? I am still sick. I am still in pain. It doesn't help me. Alam mo yon, pag sinasabihan ka ng ganon, dumarating ka doon sa point na hindi mo na ina-absorb yung mga sinasabi sa'yo that God can heal, that God can provide, that God can restore you, can redeem you. Alam niyo po, sa first bullet, paano ka magre-response dito sa sitwasyon na to? Believe. No, yung sabi niya, pakibaba po yung slide. Ano daw yung i-respond mo kapag nandito ka sa sitwasyon na yon?
Sige po, baba nyo doon sa isang slide. Believe. Ano daw? Pakilakas. Believe in His power and promises. Ang sabi ni Jesus sa kanya kanina, your brother will rise up again. Mabubuhay uli yung iyong kapatid. Alam ko yan, Lord. Sinabi mo na, marami kang promise. Pero ang point po ng Lord ngayon, do you still believe that I am God? Nagtitiwala ka ba who I am? I am the great I am. I am powerful God. I can do anything. Just ask. Pag nandoon po tayo sa ilalim ng parte ng buhay natin, sometimes ang Lord, hindi natin maintindihan. Kasi nawawala yung perspective natin na ang Lord ay Lord. Let God be God. Huwag kang maniwala, God pa rin siya. Huwag kang mag-trust, God pa rin siya. Nothing will change. But if you believe, your problem will be solved. Amen. Do you believe? Do you believe? Do you believe? Kahit may problema ka ngayon, God will solve your problem. God will heal you. Kahit nararamdaman ko ngayon, I'm not okay. Si Brother Ner, grabe no? Masakit itan eh. Meron tayong mga pain, hanggang ngayon di naalis. Bakit marami pa rin akong utang, Lord? Utang na loob. Tulungan mo ako magbayad ng mga kautangan kong to. Kailan ako lalaya sa utang ko, Lord? Habag ka sa akin. But do you believe God can provide? Do you believe? Dapat meron po tayong strong conviction that He will and He will do it again. Ngayon ka pa magda-doubt, ang dami na niyang ginawang mabuti sa buhay mo. In spite and despite na may problema ka, may nararamdaman ka ngayon, nakakabangon ka pa rin. Malakas. Humihinga, nakakapag-mall, nakakangiti, nakakapasyal, na-enjoy mo yung buhay mo kahit merong kang pain. That is grace. That is grace. Kasi hinahanap natin yung extravagant na kung ano-ano. Akala natin yung blessing. Sabi ng Lord, kahit pumunta ka dun sa lowest part ng life mo, do you still believe that I am God? I am who I am. I am the great God. I am the miracle-working God. I am your healer. I am your provider. I am your friend. Name it. He can do it for us. Kaya ang sabi niya po dyan, believe in His power and His promise. Pinangako niya yon, i-claim po natin yung maraming pangako ng Lord sa Bible. Next slide po. Sabi po niya sa John 11:21-26, Martha said to Jesus, if you had been here, my brother would have not died. But I know that even now God can give you whatever you ask. Jesus said to her, your brother will rise again. Martha answered, I know he will rise again. Blah, 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 blah. Wow, balo ko na yan. Kasi matagal ka ng Christian. Na-memorize mo na yung mga scripture. Pero hindi na nagsisink in sa atin. Sino po dito yung 10 years ng Christian? Nabasa ko na yan, matagal na, alam ko na yan. Pero application. Sa totoo po, no, mahirap pong mag-hallelujah, praise the Lord, kapag nandoon ka sa lowest part ng life. Rejoice in the Lord. Sabi nga, kapag may problema, rejoice. Mahirap yun. Sino dito yung tuwan-tuwa? Karakal ko naman na problema. Grabe na itech. Lord, dagdagan mo po, makatula talaga. Ma-overwhelm ko. Kasi ako talaga. Sino dito yung ganon? Kulang pa, Lord. Dagdagan mo pa. Wala.
Umiiyak tayo, Lord, may pa kanyan. Nakarelate ba tayo? Hindi po nakakatawa. Kaya nga, yung message natin, it doesn't make sense. Do you believe when God doesn't make sense in your life? Amen. Next slide po. Sabi po niya dyan, believe in His power and perspective. Baba niyo po yung verse. Sabi niya, after He had said this, He went on to tell them, our friend Lazarus had fallen asleep, but I'm going there to wake him up. His disciple replied, Lord, if he sleeps, he will get better. Jesus had been speaking of his death, but his disciple thought he meant natural sleep. Yung si Lazarus, sabi niya, natutulog lang. Sabi nung disciple, natutulog lang yon, edi magiging okay siya. My bad, he's dead. Yung natutulog at saka yung patay, parang pareho lang. Bakit pareho lang? Sabi niya, yung si Lazarus, natutulog lang. Sabi nung disciple, kung natutulog yan, edi ayos din yan. Pero biglang binawi ng Lord, patay na si Lazarus. Ano, hindi tama yung diagnose ni Jesus? Hindi siya sigurado? Hindi. Bakit? Ang sabi niya dun sa bullet, believe in His perspective. Sa mata ng Lord, yung patay, nabubuhay. Yung wala ng pag-asa, nakikita niya may pag-asa. Yung hopeless mong buhay, pag nilagay mo kay Lord, may hope. Yung sakit mo na wala ng solusyon, pag binigay mo sa Lord, gagalingan, may grace. Yung problema mo ngayon, you see it as a big, big problem. Wala nang pag-asa. Mahirap ayusin. But if you leave it to God's hand, it will be okay. Naniniwala po tayo doon. Ang Lord po, nakikita niya po yung sitwasyon mo, may mangyayaring maganda in the future. Nalungkot silang lalo. Yung ulitin ko, yung sitwasyon mo ngayon, pag nilagay mo sa kamay ng Lord, may mangyayaring maganda. If you leave it to His hand, something will happen. Kaya nga ang sabi niya dito, so then He told them plainly, Lazarus is dead. Wala na. Pero sa paningin ng Lord, buhay yun. Sa iyong kamay, yung wala ng buhay, pag nilagay mo sa Lord, buhay. Kung yung nakikita mo ngayon sa buhay mo, it's all hell. But in God's eyes, heaven is on His way. Parating na po yung blessing. Yung mga issues po natin, hindi ko na kailangan tatarin isa-isa dahil alam ko marami po tayong pinagdadaanan, kamukha ko. Pero ang Lord may sagot. Ito po yung sagot sa pangatlo. Bibilisan ko na. Sige po, pakibagsak niyo po yung last slide. Sabi niya, believe God has a perfect plan. Yung pong text. Jesus heard that, He said, this sickness is not unto death, but for the glory of God, that the Son of God may be glorified through it. Ulitin ko, this sickness is not unto death, but for the glory of God. Ibig sabihin, yung issues mo ngayon, yan yung paraan para makapunta doon sa glory ng God. Hindi pa rin nagigets. Kailangan mong pagdaanan yung death para makita mo ang glory ng Lord. Alam niyo po, hindi niyo kasi gets yung glory. Ano ba yung glory? Yung glory po ng Lord, hindi mo pleasure yon. Ayaw natin ng pain. Ayaw natin ng hardship. Ayaw natin ng problema. Ayaw natin ng mga sitwasyon sa buhay na makapagbigay sa atin ng matinding pain. But in the eyes of God, that is
the time we're going to see His glory. Kaya ang sabi po niya dyan, that the Son of God may be glorified through it. Kapag po tayo dumadaan sa matinding problema at gumaling ka, sinabi ng doktor, that is terminal. Sino po dito yung gustong pupunta sa doktor? Taas ang kamay. Ay, pa-doktor ko bukas, excited ko. Naano kaya sa biyaheng doktor ka ko? Sino yung makaka-relate sa akin? Ayaw kong pumunta ng doktor, nakakatakot kasi. Kung ano yung dinadiagnose, meron kang ganyan. Ay. Pero pag tinaningan ka ng doktor, ang sasabihin ng Lord, si Lord po kasi may alam ng system mo. Yung pong nakikita mong problema ngayon, pag nilagay mo sa kamay ng Lord, nag-iiba. Kapag yung problema mo na-solve, yung mga tao sa paligid mo, maniniwala na may Diyos. Alam niyo po yung glory ng Lord. Nag-glorify ang Lord. Ito po yung pinaka-climax ng kwento eh. Nung si Lazarus ay nabuhay na muli. No po? Kasi nag-wept si Jesus eh. Jesus wept. Yun yung favorite verse natin. Memorize natin na Bible verse. Jesus wept. Bakit po nag-wept si Jesus? Hindi po siya umiiyak dahil namatay si Lazarus, yung BFF niya namatay. Hindi po siya doon. Hindi rin po siya umiiyak dahil si Mary malungkot. Alam niyo po ba bakit siya umiiyak? Pakibagsak po yung last slide dyan. Nung yung karamihan sa kanyang paligid, maraming Diyos doon. Ito ba yung Jesus? Nagpapagaling ng may sakit. Bakit hindi niya buhayin si Lazarus? Ba't niya pinabayaang mamatay? Pero itong Lord, umiyak siya kasi nakikita niya yung mga taong nasa paligid. Hinuhusgahan yung kanyang kakayahan kung ano siya at kung sino siya. Jesus wept because of our unbelief. Hindi tayo naniniwala that He can solve your problem. He can heal your pain. He can mend our broken hearts. He can answer our prayers. He knows what you've been through. He is there. Just believe who God is. Kailangan niya munang hayaan na dumaan tayo sa death. Kasi yung death na yun yung dadaanan mo. Itinerary mo lang yon. Pero yung destiny mo, yung glory ng Lord. Amen. Pag nakita, alam niyo po yung glory, hindi po nag-glorify ang Lord pag na-promote ka sa trabaho. Hindi maniniwala yung kasama mo sa trabaho that Jesus is real. Hindi rin maniniwala yung mga tao na kapag may bago kang kotse that Jesus is real. Hindi rin siya maniniwala na ano yung gawin mo, madami kang nakukuha. Hindi sila maniniwala doon. But God glorified when people sees that you are being healed, that you are being released. Umayos yung family mo, na-provide yung problema na wala ng sagot. At maniniwala yung mga tao sa paligid mo na may Diyos. Kasi ang ginagawa mo, tumitingin ka sa langit, yun lang yung pag-asa mo. Si Jesus, magtataka sila, paano mo napagtagumpayan lahat ng pinagdadaanan mo ngayon because you have Jesus na kasama mo throughout this journey. Just believe. Tumayo po tayong lahat. Naniniwala ka ba ngayon? Sa kabila ng pinagdadaanan mo, mabigat, masakit, mahirap, imposible, but He is a miracle-working God. Ask whatever it is, He can. Just let God be God in your life. Naniniwala ka ba ang pwede kang gumaling? Maniniwala ka bang aayos pa yung pamilya mo?
Maniniwala ka bang yung matagal mo nang pinagpe-pray, sasagutin ng Lord? Naniniwala ka bang lahat ng mga imposible sa'yo, posible sa Lord? Kung naniniwala ka, proclaim that Lord is God over your life. Kung minsan sa buhay mo nag-doubt ka, Lord, alam mo, sa tinagal-tagal ko ng Christian, no, pag minsan marami akong hinihingin sa'yo, tagal na nito, Lord, 10 taon ko nang pinagpe-pray, hanggang ngayon, hindi pa rin nasasagot. Buhay ka ba talaga? Nag-exist ka ba talaga? Kayo po, hindi ko po alam yung tinatanong nyo sa Lord. Alam ko marami na kayong tinanong. Muntik ka pa nga nag-backslide, Lord. Ayawan na to, laglagan na to, Lord. Pero ngayon, binibigyan ka ng hope ng Lord. Sa pagsubok na yan, gusto niyang patunayan. Dahil hindi mo na kaya, yung faith mo lumaki. Magtiwala ka uli, maniwala ka sa sinabi niya, maniwala ka lang. Hayaan mo akong gumawa, wag ikaw. Hindi mo kaya yon, ako kaya ko. Just leave it to me. I can handle it, whatever it is. Name it. Tumawag ka sa Lord. Lord, patawad. Doubt ko. Kasi ka naman ng kalambat di datang. Alam mo na ako mamaus kaya kayo mo ko pakiramdaman. Kunti na lang, Lord, yung PC ko. Malapit na akong bumigay. Gusto kong encourage ang sino man sa inyo sa umagang ito. God is here. Nandiyan siya. Is willing to answer all your pains. Kung ngayon mo lang narinig ang message na to, gusto kitang i-encourage. Nasaan ka man nakaupo sa bulwagang ito, gusto kong sabihin sa'yo na mahal ka ng Lord. Hindi ka nag-iisa. Hindi ka niya iniwan. Hindi siya nagbingi-bingihan sa tawag mo. Alam niya yung issues mo. Alam niya kung kailan niya sasagutin yan. Magtiwala ka lang. Magtiwala ka lang. Tiwala ka lang. Magtiwala ka lang. God is good. Gusto kitang imbitahin sa maikling panalangin nito, Amang Diyos. Sa oras pong ito, binubuksan ko ang aking puso. Patawarin mo ako. Kasi nag-doubt ako sa'yo. Hindi ako nagtiwala. Pero salamat. Binigyan mo ako ng hope. Sa oras na to, nagdidesisyon ako na tanggapin ka sa aking buhay bilang sarili kong tagapagligtas. Magmula ngayon, ikaw na maghari sa buhay ko. Ikaw na ang maging Diyos ng buhay. Salamat po sa kaligtasan. Amen. Sa ating pong lahat na nandito, pwedeng matagal ka ng Christian. Nandiyan ka pa ba? May alab pa ba sa puso mo? Gusto mo pa bang mag-serve sa Lord? O may tampo ka sa Lord? Kaya ayaw mo mag-serve? Yung prayer mo matagal na. Hindi niya pinapakinggan. May perfect time ang Lord. Balik ka sa Lord. Balik ka sa Lord. Alam mo, mahal na mahal ka ng Lord. Tinetest lang niya. Kung may pagsubok ka ba, iiwan mo na siya. Baka iniwan mo na siya. Hindi mo alam. Gusto kitang i-encourage ulit. Maniwala ka lang. Kahit hindi mo naiintindihan, magtiwala ka lang. So kung sumabay ka sa maikling panalangin nito, Amang Diyos, patawad. Kasi pinagdudahan ko kung sino ka. Sa oras na to, ibalik mo yung apoy sa aking puso. At maniwala ako ulit. At manampalataya kung ano yung kaya mong gawin sa buhay. Na ikaw ay Diyos na nagpapagaling. Tumutugon sa lahat ng aking pangangailangan. Salamat po, Ama. Hindi mo ko iniwan. Kahit matigas ang ulo ko. Sa oras na to, tulungan mo akong bumalik yung alab na maglingkod uli sa iyo. Bless mo ako, Panginoon. Yakapin po ako sa umaga.
Hayaan mo Hayaan lahat ng doubt ko lahat ng tao ay mapalitan ng joy, ay mapalitan ng joy, ng love, love, ng excitement excitement. to serve you again. So, Amen. Amen. Laki, galing po lahat yan sa Lord. Pahiram lang po sa atin. We will just give a portion mula po doon sa blessing na tinanggap po natin sa Lord. Marami po siyang binibigay sa atin, libreng hangin. Ang mahal ng oxygen. No, pero hindi po tayo lahat bumibili ng oxygen. That is free. Yung sunlight is free. This earth is free. No po, yung hininga mo is free. So, ano lang po yung ibibigay natin sa Lord. So, let's give back, no po, sa Lord yung kanyang goodness. Sige po, itaas po natin yung ating mga kaloob. Lord, sa oras pong ito, kami po ay nagpapasalamat. Kahit hindi kami faithful sa lahat ng mga issues ng life namin, nandyan ka, hindi ka nagkulang. Patuloy mo kaming pinopromote, binibless, inaayos ang aming family. Pinoprovide mo yung pangangailangan namin. Lord, sa bawat isa na nandito sa umagang ito, pagpalain mo po sila. At lalo pang dumami yung resources na pwede nilang i-share para malumaganap pa yung iyong kingdom dito sa lupa. Ano man po yung ihandog nila, Panginoon, sa umagang ito, tanggapin mo po ito. At salamat. I-promote mo po sila, i-heal mo po yung issues nila, Panginoon. Salamat po sa katugunan. In Jesus' name, amen.